kukuha ng hapunan namin ni Lola. Malamig na, kaya yan, naka-jacket na si Mami Weng. At naka-cap na pang-winter din. Ano kaya naman ang hapunan? We'll see. Dito na ako. Kukuha na tayo ng foods. Ito ay. Dami na naman dito. God. Pila. Nakapila tayo. Walang foods. בסדר, אנחנו עד 6:30 אנחנו פה. אין בעיה. בסדר, טוב. ביי. זה עוגה. עוגה זה פרטי, זה לא משהו, זה פשוט היה בא לי לכבד אותה מסחיבה דתי. עוגה לא קשור. טוב. מה? זה דייסה. למה לא טעימה? איך? לא טעימה? לא, זה פרטי, זה לא קשור לעמותה. זה אני לקנות, זה לא... סליקה. לא, הכל בסדר. חשבתי כי אסתי אוהבת מתוקים. חשבתי. לא. טוב, אוקיי. ביצים? אחד, רק אחד. זה... האדומים. אלה? כן. תודה. Hindi pala kasama yung cake sa kanya. Iyon, nahingi ako sa kanya pala yun. Hindi kasama? Oo. Sabi ko, pasensya. Hi, babe. How are you? I feel so bored. I'm okay, but I feel so bored. Like, I cannot do anything. I'm just eating. Nakakuha na tayo ng supply na for supper. Ayan, babalik na tayo. Kay Lola ang makulit. Hi. Malamig kasi kaya hindi ko na siya isinama. Dapat kasama ko siya. Hindi pa rin daw naman siya gutom. Kaya huwag na lang siyang isama. Ginaw na. Oh, naka-jacket na ako. Hindi naman kasi pa ito jacket pang winter. Ay, malamig pa rin. Malamig sa binte kasi hindi ako naka-pants. Dapat naka-pants na rin ang pang winter. Wala yata dito ngayong scooter ng lolo. Kotse itong narito na nakaparada ng hindi okay. Kailanganin yung pagka-parking niya. Malaki na siya. Alam na niya, tama at mali. Pag nadali yung hulihan ng kanyang sasakyan, ewan ko lang. At narito na, bakante ang washing machine at dryer. Maglalaba ko. Opening the door. And hindi ko na muna buksan ang ilaw kasi mangungulit si Lola. Mangungulit yun eh. Ilak ulit natin ang pinto. Ay, hindi ko na pala ilalak.
I-ready ko lang ang susi. Just in case. Kasi maglalaba ako. So, wala akong choice kundi buksan ng ilaw pala. Okay. Dahil galing sa sombrero, ang buhok ay gusot na gusot. Okay lang. Ganyan talaga. Manipis na ang buhok, lola. Ni Mami Weng. Okay. Tanungin ko muna siya kung gusto na niya kumain. Kain tayo. Dinner. Busog pa ako kaya ito. Hindi ito spaghetti. Ano lang siya, macaroni, pasta, na nilagyan ng tomato sauce. Ganito sila dito. Masarap naman. Ako naman kasi ang taong hindi pigil kapag kain. Kaya mabubuhay ako kahit saang lugar. Madali akong mag-adjust. Adaptable ako. Ganyan siguro talaga yung mga galing sa napakahirap na pamilya. Nagdradrama na. Pero hindi nga, sa totoo lang. Kung anong pagkain meron sila, kinakain ko. Siyempre, iba yung degree ng pagkain natin doon sa gustong talaga natin, yung paborito natin. Hindi ako magugutom talaga. Tumataba ako din. Kasi 3 times a day ako kumakain. Minsan nag-aalmusal na rin ako. Dati kasi hindi, di ba? Kape lang na maraming gatas. Ito ngayon, nagdi-dinner na ako. Dati, once a day lang ako kumain ng carbs. Ito, may carbs. Dinner. Tomato sauce at saka keso. Malasa siya. Kasi gawa ng cheese. Hindi ko kayang ubusin. Kasi gabi. Tapos busog pa ako. Kumakain yung aking alaga. Sabi niya busog siya. Tingnan nga natin kung talagang busog. Kung kinain ba niya o hindi. Yung binigay. Aba, busog na. Hindi kumakain. At Laura Chalaya ko, mami. לא טעים. אז עוד מעט. עוד מעט. כל המקומות השניים, למעשה 12 נבחרות שהצליחו, שפרסמו במקום השני. מתי נוסעים לי? לא נוסעים. לא, אנחנו נשארים פה. אנחנו נשארים פה. Ayan, nagsisimula na yung kanyang pagkalimot. Naalala na niya yung bahay niya noong unang panahon. Kailan daw uuwi sa kanyang bahay. Ito nga ang bahay niya ngayon. Kung minsan kailangan sakyan. Pagka ang sakit ay ganyan. Pagaya noong inalagaan kong isa na malala ang kanyang sakit na ALS. Sinasakyan ko na lang siya na, bukas tayo alis. Kasi nalilimutan naman niya. So, kinabukasan, magtatanong ulit. Ganon ulit ang isasagot ko. Bukas. Malimit naman itatanong niya, kailan dadating yung anak ko? Sabi ko, dadating siya mamaya pag umaga nagtanong. Makalimutan niya yun. Magtatanong ulit yon sa hapon. Pag nagtanong ulit, ang sasagot ko naman, bukas na umaga. Paulit-ulit lang. Ito, nagsisimula pa lang. Kaya pa siyang paliwanagan. Pero yung isa, yung malala na, hindi mo pwedeng kontrahin. Pag kinontra mo, hindi, dito ang bahay mo, hindi ka alis. Magagalit yun. Ipagpipilitan niya to the max na hindi niya yung bahay. Hanggang sa maaaring mauwi sa pag-hysterical niya o kaya yung hysterical na umiiyak o hysterical na galit. Hindi nga kung umiiyak ay paggalit. Magsisisigaw yun. Kaya depende rin ang pag-approach sa mga ganitong sakit. Kagandahan na lang na dati nga akong guro, yung
reverse psychology na ibinibigay naming mga guro sa mga bata, ina-apply ko ngayon dito kasi nga, yung ganito sakit, nagbabalik nga ang isip sa masahol pa sa bata. Minsan, masahol pa talaga sa bata. Nakakaawa, minsan. Maaawa ka. At minsan naman, mayayamot ka. Kasi ang kulit. Yung pagka isang minuto, babalikan ka ulit. Sino ka nga ba? Anong pangalan mo? Tapos may ginagawa ka. Ay. Kaya challenging talaga ang maging caregiver. Lalo na pag ganito ang sakit ay dementia. Pero kaya-kaya naman. Kumpara naman sa ibang trabaho. Sabagay, kanya-kanya tayo ng expertise. Mayroong expert ka sa mabibigat na gawain dahil gusto mo ay gamitin ang iyong lakas. Ako, hindi ko na kaya. Dati nag-alaga kasi ako nung laking matanda, laking babae, mga 100 kilograms siya. Siguro ang edad ko noon mga 53, 52 ganyan. Kaya bata pa ako. 59 na ako ngayon. May lifter naman yun, siyempre. Pero gagamitan mo rin ang lakas. Kasi totally hindi siya nakakatulong. Hindi niya kayang itayo yung kanyang mga paa. As in, walang movement yung paa niya. Wala talagang feeling. Walang pakiramdam. Ayun namang matanda. Yun ay napakabait. Perfect yung kanyang isip. Pero yung kanya namang physical ang may diferensya. Napakabait ng matanda ko yun. Lahat naman halos ng inalagaan ko yung mababait. Pero yung iba kaya masasabing hindi na mabait kasi nga may dementia na. Lumalabas yung ugali nilang pangit. Makikita mo lang kung talagang mabait yung matanda pag wala pa siyang dementia. Yung ipapakita niya yung tunay niyang ugali sa iyo. So far naman, maswerte ako sa aking mga naaalagaan. Mababait silang lahat, generally speaking. Maglalaba nga muna ako. Yung munang damit ni Lolang lalabang ko. Ayun o. Ayun, doon ko nilalagay sa taas. Kasi pag nakakita niya sa kanya yun, akala palaging kukunin. Kanina nga yung suot kong jacket, hinawakan niya. Sabi niya, sa akin ba to? Sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi maganda yung tanong mo. Kasi kung ito'y sa'yo, ibig sabihin kinuha ko nang wala akong paalam. Hindi ko naman, sabi niya, hindi naman kita sinabihang magnanakaw. Hindi nga, pero yung tanong mo, ganun din ang ibig sabihin. Hindi ka ako magsusuot ng hindi sa akin. Akin ka ako to. Sabi pa niya, sigurado ka? Sabi ko, oo naman, tinawanan ko na lang. Kaya kailangan talaga mahaba ang pasensya mo. Maglalaba muna ako, ha? Maglalaba na ako, nalagay ko na sa washing machine. Balik na to dito. Mami. תיכנסי, כי קר. נכון. אני סוגרת. בחוץ קר מאוד, נכון? נכון. מה האוכל שלך פה? מה? האוכל. Palagi niya akong tinatambayan din eh. Palagi ko tinatabay sa kanyang kwarto in a nice way. Kasi kukulitin ako ng kukulitin eh. Sabi na kumain eh. Hindi raw siya gutom. Pero ayun kumakain eh. I-o-off ko itong ilaw dito para siya tumigil doon sa kanyang lungga. Tatamay pa din eh. Ay. Oh, gusto niyo maging caregiver? Oh, mag-seminar kayo sa akin. Kayang-kaya nyo to. Magbaon lang kayo ng 200% na pasensya. Hindi kayo dapat mayayamutin. Kung mayayamutin kayo, hindi kayo pwedeng caregiver. Kahit hindi kayo malakas, kahit hindi kayo malaking babae,
Marami dito mga matatandang matitino pa. O hindi naman, kung hindi man matitino, maliliit. May mga ganito, may mga mild dementia na. So, ang kailangan nyo, ang puhunan nyo talagang number 1 ay pasensya. Bagamat advantage din kung malaki kayong tao, malaking babae, malaking lalaki kasi hindi kayo mamimili ng trabaho. Tsaka yung trabahong ginagamitan ng lakas, yung medyo mahirap, mas malaki ang bayad. Kaya yung mga malalakas, siyempre, mas malaking sweldo. O, diba? Kumakain siya, naririnig ko ang kalansi ng pinggan. O, paano? Hanggang next time na pagchichikahan ulit natin dito sa aking pakikipagsapalaran bilang muchacha ng matatanda. Bye-bye! Thank you!